Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Good morning po sa lahat. Ako po si Sis Jessa Borse from CRC Calamba Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos, mapagpala at dakila. Salamat Lord sa umagang ito. Sa panibagong araw, panibagong buhay Lord na pinagkaloob mo po sa amin. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong maghapon ito. Ano man po ang maging ganap namin sa buong maghapon, nawa kalooban mo po ang siyang maganap. Maraming salamat Lord. In Jesus name we pray. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaralan ay may title po na Gideon leads Israel into idolatry, na mababasa po natin sa Judges chapter 8 verse 27. Sinabi po rito sa Magandang Balita Biblia version, mula sa gintong na samsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan at dinala sa Ofra na kanyang lungsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos ang pinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Sa buhay po ni Gideon, makikita po natin na kahit ginamit siya ng Diyos, sumunod sa ipinagawa po sa kanya at pinagtagumpay laban sa mga Midianite, ay nagkaroon po rin po siya ng pagkakamali. Ang ipod na ginawa niya ay hindi naman po masama sa simula, pero naging dahilan ito ng maling pagsamba, pagkakasala at paglayo sa Diyos ng mga Israelites. Minsan ganito rin po tayo, may mga ginagawa po tayo na akala natin okay lang, pero unti-unti na po pala tayong inilalayo nito sa Diyos. Kaya magsilbi po itong aral sa atin na sa ating pong mga desisyon at ginagawa ay palagi po natin tanungin ang Panginoon. Lord, tama po ba ang intention ko? Tama po ba ang kaparaanan ko at motibo? Mahalaga na hindi lang mabuti ang intensyon po natin, kundi tama rin po ang direksyon nito ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag din po nating hayaan na tayo po ang pagsimula ng pagkakasala ng iba. Maging mabuti po tayong halimbawa at nawa makita ng ibang tao ang Diyos sa ating buhay upang mahikayat din po natin ang iba palapit sa Diyos. Kaya sa atin pong pagtatapos, let's finish strong like Apostle Paul, na mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Maging paalala po ito sa atin na hindi lang po sa simula dapat maging maganda at tayo ay sumusunod. Bagkos ay hanggang wakas manatili po tayong tapat at nakaayon sa nais ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, mapagpala at dakila sa lahat. Salamat Panginoon sa mensahe na ito. Nawa magsilbi itong aral at paalala sa amin na sa bawat desisyon na aming pong gagawin ay naaayon sa kalooban mo. Tulungan mo kami na yung aming magandang nasimulan, yung aming relasyon sa inyo Panginoon ay magtuloy-tuloy hanggang sa mga next generation. Maging mabuti kaming halimbawa sa aming kapwa at nawa makita ng ibang tao ang Diyos sa aming buhay. Paano kayo kumilos sa aming buhay, kung paano kayo Lord napakabuti sa amin, at nawa matuloy mo kaming gamitin na marami pang kaluluwa Panginoon ang mailapit namin sa inyo. Salamat Lord sa pagpapalang ito na patuloy na biyaya Panginoon na aming nararanasan. Maraming salamat po kung aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas, 5:30 AM, para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay ng salita ng Diyos. Malaya po natin itong i-share sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga and God bless us all.